ito pa ha. Kita nyo kung anong double standard ng COMELEC. Sa Negros Oriental, si Janice Negamo, sapagkat kaalyado ng gobyerno, di ba? Saan ka nakakita? Iniimbestigahan ng Department of Justice yung murder ng asawa. Dapat quasi-judicial yung stand ng DOJ pag preliminary investigation. Iimbitahin mo sa party sa Malacanang yung widow, kasama yung presidente. Ang presidente, alter ego niya yung DOJ. O, paano mong papafine si Tevez na walang probable cause? Nakikihalubilo ka doon sa complainant. Etong, Negros Oriental, baka hindi nyo alam, pero hindi inaanak siya ng COMELEC. Si Janice Negamo, mayor ng Pamplona, nasa 1st District. Tumakbo siyang congressman ng 2nd District. We all know that before you can run for Congress in a district, you have to be a resident there for at least 1 year. Paano yung mayor ng bayan na nasa 1st District, residente ng 2nd District? O di ba? Ibig mo sabihin, hindi siya residente ng 1st District, paano siya naging mayor doon? Wala siya ron. May disqualification, inaksyonan ba? Wala. Yun, obvious. Factual. The facts are not disputed. Dinisqualify ba? Hindi. Di ba? Yan ang problema sa COMELEC. In closing, the COMELEC should be the agency of the government which was elevated to a constitutional level. Kaya nga impeachable lang yan May independent, 7-year term. Hindi pwedeng tanggalin. Elevated to the rank of a constitutional body in order for it to be able to accurately ascertain the will of the people. The will of the people. Because sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. The COMELEC cannot substitute its discretion for the will of the people. Hindi pwedeng sila nagsasabi ng will. 2 milyon, hindi mo poproklama. Nanalo. Vice Mayor, will of the people, hindi mo poproklama. Hindi pwede yun. The spring cannot rise higher than the source. Ang source ng power ng COMELEC is the sovereign will. When you become the obstacle to implementing the sovereign will, ikaw na ang may problema. Hindi na yung taong bayan. So it should serve as a wake-up call to the COMELEC, including the call of the President para mag-resign yung gabinete. I am still skeptical about that move actually, kung talagang sincere. Actually, there is such a credibility gap between the President now and the people na kapag sinabi ni Pangulong Marcos, ngayon ay Biyernes, baka i-fact check mo pa sa Google. Ganon katindi ang credibility gap ng Pangulo. Tignan natin kung sinong i-retain niya. Tignan natin kung yung mga weaponized na agencies like the Department of Justice, blatant. Yung Department of Justice, na-normalize na yan ang warrantless arrest. Hindi lang kay Pangulong Duterte. Abuse of the implementation of a search warrant sa Kingdom of Jesus Christ. Doon sa Tevez. Cassandra Leong, inamin in a case that we have. Kino-cross-examine ko yung NBI agent, inamin niya. Walang warrant, wala silang kopyang warrant, walang pinakitang warrant. Nag-obey sila sa order ng direktor na arestuhin si Cassandra Leong at i-detain ng 5 araw sa NBI without a warrant issued by a court. Ang hawak nila yung detention order ng House of Representatives, in which case it should have been turned over immediately to the House. Anong dahilan nila? Wala doon mapag-turn over. 5 araw, walang tao sa House of Representatives, hindi mo ma-turn over yung tao. That's arbitrary detention, that's a criminal offense. Pero normal na. Tignan natin kung i-retain nila si Boying Remulla na ginawang blunt weapon ng administrasyon for the persecution of its political enemies. Tignan natin. Depende sa i-retain ng Pangulo, makikita natin yung kanyang sincerity. Tingnan natin kung ma-retain si Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, under whose watch self-rated hunger and self-rated poverty soared to record highs. Tingnan natin. Tingnan natin kung ma-retain yung sa agriculture. Na nagkakandaloko-loko yung supply ng basic commodity which is rice. Tingnan natin kung sinong retain, kung sinong hindi. Then, we will pass judgment. At pag hindi pa naayos ng Pangulo ito na naman, baka last opportunity na niya to regain whatever shred of credibility he has left. Whatever prestige the Marcos name has left. Tingnan natin kung kakayanin niya. I give him the benefit of the doubt, but I doubt the benefit. Ayun mga kababayan, binira na po mga kababayan no, ni Attorney Ferdinand Topacio itong COMELEC dahil dito daw sa kanilang double standard no, na ginawa
dito kay Mayor Janice Digamo, mga kababayan, ng Pamplona, na tumakbo nung nakaraang eleksyon ng congressman dito po sa 3rd District, mga kababayan, no? At lumipat daw pala ito ng Shaton, mga kababayan, na lumipat siya ng residency para tumakbo ng congressman doon sa kabilang distrito. So itong kanyang pagka-mayor dito po sa Pamplona ay nabilong po ito sa 1st District, mga kababayan, at doon po siya sa 3rd District tumakbo bilang congresswoman at nanalo po siya, mga kababayan, at meron daw pong disqualification case na inihain at hindi pa daw inaksyonan ng COMELEC, kaya binira po ni Attorney Ferdinand Topacio, no, itong double standard daw ng COMELEC, mga kababayan, na itong DQ na i-final laban kay Mayor Janice Digamo ay hindi inaksyonan, samantalang itong ginawa sa Duterte Youth Party List na binoto ng 2.3 million ay hindi man lang prenoklaman ng COMELEC, mga kababayan. So itong issue ng constituency o residency ni Mayor Janice Digamo na lumipat doon sa Shaton sa 3rd District mula sa kanyang pagiging mayor, no, dito sa Shaton, paano daw nangyari na mayor ka dito sa Pamplona tapos lumipat ka doon sa 3rd District? So ibig sabihin hindi ka na tumira doon sa sa kanyang municipality doon sa doon sa sa Pamplona, mga kababayan. Yun po yung konteksto na ipiniliwanag at ibinuking ni Attorney Ferdinand Topacio, mga kababayan. At mayroon naman pong sagot dito, mga kababayan, ang COMELEC Negros Island or Negros region about dito sa DQ case, no, na i-final laban dito kay Mayor Janice Digamo. So sabi po ni Attorney Castellano, mga kababayan, no, ito po yung COMELEC Negros region, ang DQ pala ay i-final noong last week na ng April, mga kababayan, no, malapit na po yung election. So sabi niya dapat ginawa itong DQ case doon pang or mas maaga pa sana para na-actionan agad nila, mga kababayan, at wala po silang alam ditong itong complaint na ito dahil i-final daw ito, mga kababayan, doon sa central office ng COMELEC, mga kababayan. At tugon naman dito, no, sa kampo ni Mayor Janice Digamo, yung issue ng kanyang residency doon sa Shaton ay nakapag-kompleto naman daw, mga kababayan, no, yung kanyang pag-transfer doon sa Shaton, no. Nag-transfer siya noong May 6, 2024 at nakumpleto daw niya itong 1-year residency period, no, na requirement po ng COMELEC bago ka makatakbo sa any possession sa isang lugar o isang distrito na kung saan ito nabibilong. So yun po yung paliwanag, mga kababayan, ng kampo ni Mayora Janice Digamo. At samantala, mga kababayan, ito naman po ay binanatan din po ni Attorney Ferdinand Topacio itong si Pangulong Marcos, no, about nga po dito sa kanyang panawagan na mag-resign itong kanyang mga cabinet secretaries. At sabi ni Attorney Topacio, hindi na po siya maniwala, no, dito itong mga sinasabi ni Pangulong Marcos, kasi pag magsabi daw si Pangulong Marcos na ngayon ay Tuesday, ay parang magdadalawang isip yung taong maniwala at magsi-search sa Google kung talagang ngayon ay Tuesday talaga. Ayan, yun daw po yung gap, mga kababayan, no, itong si Pangulong Marcos na hindi na po maniwala yung mga tao. At sabi niya sana seryoso siya dito sa kanyang panawagan, dito sa kanyang pagtawag, no, ng resignation doon sa kanyang mga cabinet secretaries, at talagang kanyang gagawin at hindi siya mag-iwan, mga kababayan, ng kanyang mga secretaries na hindi recycle, no, or i-transfer lang doon sa ibang mga departamento, mga kababayan. At dagdag pa ni Attorney Topacio, mga kababayan, kung hindi ito maresolba daw ni Pangulong Marcos itong kanyang ginagawa ngayon, ang mga issues na kinaharap ng bansa, ay wala na talaga, mga kababayan, ng pag-asa na maayos pa daw ni Pangulong Marcos itong bansang Pilipinas. At talagang specific na kanyang binabanggit din dito itong DOJ, mga kababayan, no, na hindi daw maganda yung ginagawa ngayon, bagkus meron na daw mga warrantless arrest, mga kababayan, na ginagawa, gaya ng ginawa sa kanyang kliyente na si Cassandra Ong, mga kababayan, na dinakip daw ng NBI na kahit wala pong warrant of arrest at ikinulong ng 5 days, mga kababayan. So ang basis lang pala daw na pag-aresto nila ay yung house arrest, no, yung kanang pag hindi pag-attend doon sa hearing doon sa House of Representatives. At question ni Attorney Ferdinand
Topacio, bakit hindi agad turn over doon sa House of Representatives kung yun yung kanilang basis sa pag-aresto kay Cassandra Ong. At sagot naman daw ng NBI dahil wala daw o sarado daw mga kababayan doon sa House of Representatives kaya hindi po nila na-turn over si Cassandra. At tinawanan po sila ni Attorney Topacio bakit daw sarado daw yung House of Representatives ng 5 days kaya hindi nila na-turn over. Ayan. At ano pong opinion yung mga kababayan dito po sa mga pasabog ni Attorney Ferdinand Topacio? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.